Maraming salamat po. Kasi pagka anak ka ng Diyos, ako, anak ng Diyos, kayo, anak din na kayo ng Diyos. Tayo rin ang may-ari ng sanlibutan ginawa niya. Lang tayo ni Satanas. Ngayon, nung ako ay inaring ganap na kanyang ginawang anak, kung anong pag-aari ng aking ama sa Espiritu, akin din yun. Di ba siya may-ari ng sanlibutan? So pagka naging anak ka niya, ikaw na rin ang may-ari ng sanlibutan. Amen. Ikaw nang magiging tagapagmana niya. Kaya kung ang sanlibutan... So, ayon po kay Kibuloy, mga kaibigan at mga kababayan, ang mamanahin ng mga maliligtas ay itong lupa na tinatahanan natin ngayon at ang langit na ating nakikita. So para kay Kibuloy, hindi po ito mawawala sapagkat ito ang ating mamanahin bilang anak ng Diyos. Yun po ang kanyang doktrina, mga kaibigan. Pero alam nyo, mga kapatid, ito po ay hindi po sang-ayon ang Biblia. Bakit po? Kasi ang nakikita nating langit at ang lupa na ating tinatahanan, ito po ay mawawala, mapupugnaw, mga kaibigan. Ito ay hindi manatili, mapapalitan po ito. At hindi ito yung mamanahin nating langit at lupa na ipinangako ng Diyos para sa mga taong maligtas. Dito po sa Hebreo chapter 12, sa verse 26, ganito ang sinasabi, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Panahon ni Noe, niyanig ang buong lupa, mga kaibigan. Tatapot ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pa, yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. So sa pangalawang pagkakataon, ang Diyos hindi na lamang po lupa ang yayanigin, pati pa ang langit. 27. At itong salita, minsan pa, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kung yayanigin hindi lang ang lupa, kundi pati ang langit, ito ay pinakakahuluganan, sabi ni Apostol Pablo, na ang mamalagi yung hindi niyanig. So ibig sabihin, dahil yayanigin pati ang langit, mawawala ang langit. No? Paano mawawala, mga kaibigan? Paano mangyayari yon? Dito po sa 2 Peter chapter 3, sa verse 10, datapwat darating ang araw ng Panginoon, naggaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Wawakasan po ng Diyos, mga kaibigan, itong tinatahanan natin, tinatapakan natin lupa, at pati ang langit na yayanigin din ng Diyos sa pangalawang pagkakataon na yayanigin niya ang lupa. Ibig sabihin, iwawalan niya. At kung asaan ang ipinangako ng Diyos na langit at ang lupa na mamanahin ng mga maliligtas, yan po ang ating hinihintay. Dito po sa verse 12, ganito ang sinasabi, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Yun po yung mamanahin natin, yung bagong langit at bagong lupa, na yun po yung ating hinihintay pagdating ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Hindi po itong langit na ating nakikita at hindi po itong lupa na ating tinatahanan. Mawawala po ito, mapupugnaw sa matinding init.
So mali po yung doktrina ni Kibuloy, mga kababayan, na itong mundo na tinatahanan natin ngayon, ito yung mamanahin ng mga maliligtas. Mali po. Mali po. Mapupugnaw po ito ayon po sa Biblia.